Okay. So, are you excited that you are here today? Okay, so dapat po we are always excited na makipag-meet kay Lord, makipag-ugnayan kay Lord. Okay? So, kasi po our heart is open, when we are excited to receive kung ano man po yung pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Okay, in the past few weeks, ay tinalakay po natin yung verse ng Matthew 6:33, But seek first the kingdom of God, or above all else, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, yung pong verse na yon, so ibig sabihin, yung kingdom, gusto ko pong makita natin, the big difference ng kingdom into a religion. Okay, so marami po ang nag-iisip na kapag inilapit natin sila sa Panginoon, dinala natin sila kay Lord, sinyera natin sila, ang isip nila ay nag-iiba sila ng reliyon o mag-iiba sila ng reliyon. So religion is different from the kingdom of God. So pagka tayo po ay nag-share ng sa isang tao, ay siya po ay pagtumanggap sa Panginoon na ipapanganak po siya sa kaharian ng Diyos. Nagkakaroon siya ng relasyon, okay? And ibig sabihin noon, ang kingdom po, ibig sabihin ay king dominion. Dinadala natin ang bawat isa at tayo ay nasa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. So, religion po ay nagpa-function sila on their belief, okay? Nagpa-function sila on their own, but the kingdom of God function on the power, okay? At saka po sa kalooban ng ating Diyos. Kaya po, yung kingdom, okay? So, kaya po yung dati ayaw ng iba na ayoko ma-born again. So, marami pong mga ganyan. So, kailangan po tayong ma-born again. Bakit? We need to be born again into the kingdom of God. So, ibig sabihin, into the kingdom dominion, the king's dominion. And who is the king? The Lord Jesus Christ. So, ilang beses po yan tinanong sa kanya ni Pilate, at yan din ang ikinamuhi sa kanya ng mga Pariseo nang inaangkin niya na siya ay hari nga. So, but Jesus answer Pilate, sabi niya, yes, I am a king, but my kingdom is not in this world. Okay. So, kaya po, makikita natin, tayo ng mga kumilala tumanggap sa Panginoon, we are citizens of the kingdom of God. And our king is Jesus, and we are under His dominion. Okay, so napakalaga po nun. Kasi tayo, nahihirapan tayong unawain yun dahil ipinanganak tayo, sinilang tayo, lumaki tayo, at tatanda tayo nasa democratic government po tayo. Sa democratic government kasi parang may equal rights. So ang presidente, pwede mong murahin, pwede kang mag-rally. But in the kingdom is different. At dito, sa kingdom po o sa democracy ay tayo yung nagsisikap sa kabuhayan natin. Ngayon nga daw po ay, kahit sa Macau, kahit sa Middle East, marami na pong pinapauwing mga Filipino dahil gusto nila, yung mga locals na nila ang mag-work doon. At always, kahit sabi nga nung anak ko, kahit hindi man nag-aral, kahit wala mang alam, yung Qatari, pag sila ay nagtrabaho, pinasok sa trabaho, mas malaki pa sweldo nila doon sa talaga mga professionals na mga foreign o yung mga expat na nandoon sa kanilang bansa. Why? Because the king take care of their citizen. Hello? So ganun din po sa atin. Kaya kung papansinin ninyo, paulit-ulit na sinishare ko po ito kasi kailangan nating maintindihan. Okay? So you are not in a religion. Sabihin mo sa katabi mo. Hindi ka nagbago ng reliyon. Ayaw mo nang sabihin, ha? Okay. Itinama mo lang ang iyong relasyon kay Kristo. Ayan. So, yan po, Bakit itinama? Kasi nga, tayo ay dating mga ligaw. Okay? Dahil sa kasalanan ng ating unang magulang, whether we like it or not, kapag tayo ay pinanganak, tayo ay makasalanan na. Amen?
So, kaya mapapansin niyo yung bata. Kuminsan nakakatuwa, no? Ay, sinungaling na itong batang to. Natutuwa pa tayo. Pero pagka matanda nang nagsisinungaling, inis na inis ka na. So makita mo yung yung kasalanan, it manifests. Nakikita 'yan, At sabi nga ni Apostol Pablo, yung mabuti na gusto kong gawin ay hindi ko magawa dahil sa kasalanan na nananahan sa akin. Hello. So, pero po sa tulong at biyaya ng Diyos, kaya tayo nagtitipon-tipon dito, ay ulitin ko, hindi po para magkaroon kayo ng bagong reliyon. No. For us to know what is the plan of God sa ating mga buhay. Hello? God has His original plan, original idea, original purpose sa ating mga buhay at yun po ang dapat nating maintindihan. And that is for all our good. Amen. Para lang po yan sa ikabubuti natin. So ngayon, tinalakay din po natin, yun, ilang linggo na, yung sa kingdom of God and the original purpose of God, the importance of our purpose. Di ba? So there are many people who are doing their purpose in a wrong assignment. So successful sila, nagtatagumpay naman sila in the eyes natin, sabihin natin talagang they accumulated wealth, may bahay at lupa sila na maganda. Lalo na nga yung mga athletes, yung mga players, makita mo yung mga mansion nila. Si Pacquiao na lang, di ba? So, bilyunan ang halaga. So, makita natin, sasabihin natin that they are successful, but many of them are not. Kasi nga, yun, hindi pa po nila nakilala ang Panginoon. Pero pag nakilala na nila ang Panginoon, nagkakaroon na sila ng true purpose. Okay. At tunay nga na, kaya nga sa pag-aaral natin, itinatalakay po natin itong mabuti, para maunawaan natin. Tayo man po kasi kahit tayo ay hindi na nga nag-accumulate, hindi na nga tayo naging successful sa buhay na ito, pero we are still doing the wrong assignment. Hello? Hello? So, yun ang masaklap. Di ba? Mas masaklap po yun. Bakit? Wala nang narating. Kung titingnan natin ang buhay natin, kung i-judge mo yung personal life mo, wala ka na nga narating, pero you're doing the wrong assignment pa rin. Bakit? Iniiwasan ng marami na masunod ng Panginoon sa kanilang buhay. Okay? Simple lang naman po ang dahilan. Kasi they have wrong perception on what is born in the kingdom of God. O what does it mean to be born in the kingdom of God? Amen? Amen. So the importance po niyan is you become citizens of the kingdom of God when you are born again. Amen? Kasi nga, sa nangaraan nating pag-aaral, kaya born again, kasi hindi ba, sabi ng Panginoon kay Eva at kay Adan, pag kinain ninyo ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, walang salang kayo ay mamamatay. They did not die physically right away, but they died in their relationship, connection sa Panginoon. Kaya nga pinalayas sila doon sa Garden of Eden. Garden of Eden is is a symbol or picture ng kingdom of God extended from heaven to earth. Okay, kaya nung pinalayas na sila sa Garden of Eden, even yung Garden of Eden nawala na. At yan po yung nire-restore ng Panginoon. Yan ang nire-restore, hindi nire-restore. Nire-restore na ng Panginoon. Kaya lang, hindi pa natin ito nakikita. Pero, ito ay totoo at spiritually speaking, positionally speaking, tagaroon tayo. Malinaw yan sa Bible, di ba? Lagi ko po yung mini-mention in Colossians 13, God rescued us from the kingdom of darkness. Where is the kingdom of darkness? Here on earth. Bakit naging kingdom of darkness ito? Kasi nga, nakuha ni Satan kay Eva at kay Adan ang dominion ng earth. And he becomes the God of this world. Okay? Who blinded the mind of the people. So kaya po, nang mangyari yon, so we become
citizen. Whether we like it or not, we become citizens of the kingdom of darkness. So ngayon, but when God rescued us through Jesus Christ, He transferred us to the kingdom of His Son. So kaya ngayon, physically narito kayo, but spiritually, ando doon na tayo sa kingdom ng ating Panginoon. Are you getting this? Okay, so kaya po sa pagpapatuloy natin, alam niyo po, in understanding and doing our vision and purpose, alam niyo po, pagka naunawaan natin ang ating purpose, it will happen, this verse will happen, at pwede pong hindi na magtagal. Hello? Okay, so basahin po natin. I would like to start from, ay, hindi nakalimutan ko sabihin, nakuha na-download niya? Okay. Sa Matthew 24 verse 14, ang sabi po diyan, and the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world so that all nations will hear it and the end will come. So makita po natin, in this verse, masasabi po dito, not all people will be saved. But all people will hear, the good news about the kingdom. Kasi talagang merong magiging matigas ang kanilang mga puso. At sabihin mo sa katabi mo, salamat na ikaw ay kumilala kay Jesus. Okay. So meron po talagang matitigas ang puso, na talagang hanggang doon sa kamatayan, ayaw kumilala sa Panginoon. So, part ng ating purpose is this. Okay? Kaya po, sa next slide, ang sabi dyan, our mission now is to populate the kingdom of God and empty the kingdom of darkness. Ito nga sanang magawa natin. Kasi di ba binalikan po natin ang original purpose ng tao, 5 yon, di ba? Hello? Naalala nyo pa? Ano yung number 1? Be fruitful. Number 2 is multiply. Number 3 is replenish the earth. Number 4 is subdue it. Okay? And number 5 is have dominion. So makita natin, noon replenish. Ngayon po, world conquest. Kaya itong Matthew 24 verse 14 ito, pinapakita sa atin yung tinatawag na world conquest. Our vision, our purpose is to be part of sharing the good news so that we can fulfill yung original plan of God, original purpose of God to replenish the earth. Or what? To share the good news to all people. Hello? Kaya po, dito makita natin, sasabihin natin, alam nyo, hindi lahat po tayo makakapunta sa kung saan-saang lugar o saan-saang bansa. Pero alam nyo, the fact na ma-share natin ang good news sa mga kakilala natin is very important. Hello? So, hindi natin problema maniniwala ba sila o hindi. Kasi hindi naman natin trabaho yon. Sabi nga ay unless ang Diyos ang magpakahayag sa kanila, dun lang sila kikilala. Nakukuha po ba natin? But siyempre, gusto natin na pag nag-share tayo, kumilala siya sa Panginoon, di ba? Para yung effort natin hindi mabaliwala. So ngayon, this is our mission. The mission na unang ibinigay ng Diyos sa unang tao, na dapat ay magiging mission ng lahat ng tao, na nabigo naman si Eva at si Adan. So ngayon, through Jesus Christ, ay pinapagawa yan sa atin ngayon. Amen? Hello? Kaya napakahalagang maunawaan po natin ito kasi kung minsan okay na tayo na nag-attend lang, okay na tayo na ganito lang. We have to grow. We need to grow. Amen? Kailangan po tayong lumago. And then, ma-develop po sa atin yung compassion for others. Okay. Next slide. And sabi po dyan, before Jesus, gusto ko po makita ninyo yung background. Tingnan po ninyo to. How Jesus restored, His kingdom and His purpose sa ating mga tao. Let's go back sa first church. Before Jesus charged His disciples to do the Great Commission, He assures them in Matthew 28 verse 18. Sabi ni Jesus,
doon sa 500 disciples niya sa Mount of Olives. All authority in heaven and on earth has been given to me. Okay. So therefore, so nag-conclude siya sa verse 19. So ibig sabihin dito, ipinakita niya na lahat ng kapangyarihan in heaven and on earth. Sa ibang mga salin pa nga sa ibang mga verses and even under the earth. Okay? They will bow down to Jesus in the unseen world. Okay? The Bible is teaching that there is unseen world. Ang unseen world na yan yung kingdom of darkness and kingdom of the Lord Jesus Christ are both, sabihin natin, unseen world yan. Pero nagmamanifest lang. Hello? So yung kingdom of darkness nagmamanifest. At yung kingdom of light or kingdom ni Jesus Christ nagmamanifest din. Okay, paano nagmanifest? Ito tayo ngayon, mga kumilala sa Panginoon. Narito kayo ngayon, nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya ang conclusion ni Jesus, before inutusan niya sila na gawin yung Great Commission, sabi niya, therefore, sabi niya, I have given you all authority in heaven and on earth has been given to me. So, ibig sabihin, kahit yung kapangyarihan na nakuha ni Satan, kay Eva at kay Adan, nakuha na niya uli. Okay, kaya nga si Satan, lagi nating sinasabi, defeated. By the blood of Jesus is already defeated more than 2,000 years ago. Pero, yun nga, dahil hindi natin masyadong, kumbaga nasanay tayo sa buhay sa kingdom of darkness, hindi natin makita yung ginawa ng Diyos atin. Hello? Are you following me? Okay, so ngayon, therefore sabi niya, Matthew 8:28, 19-20, bago po natin puntahan yon. Let's go to next slide. Sabi diyan, before they can do that, they need power. Okay? So bago po nila magawa yung Great Commission, inassure sila ni Jesus na all authority na binigay na sa kanya in heaven and on earth. And then, sinabi din niya na bago nila magawa yung Great Commission, they have to wait. So pag binasa natin ang Bible in the book of Acts, pinag-antay sila for 10 days actually. At that time, yung 500 naging 120 na lang. So tingnan po ninyo, talagang meron talagang mga kahit na nakita na nila si Jesus, nakita nilang umakyat sa langit, pero tumalikod pa rin, Hello? Ako, iniisip ko ito, sabi ko nga, nakita na nila si Jesus umakyat sa langit. Hindi naman siya si Goku. Hello? At lumitaw pa yung mga anghel. Sabi niya kung paano siya nakitang umakyat, ganon din niya makikita siyang bumaba. Hello? So tingnan natin how powerful din the kingdom of darkness working. Okay? Doon sa talagang hindi nagsasubmit sa Panginoon. And then, sabi ng Panginoon sa chapter 1, verse 8 ng Acts, sabi diyan, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So, tulad nila, we need also the Holy Spirit. The reason why many of us cannot share the good news is because we are not empowered by the Holy Spirit. Yes, the Holy Spirit is living in us. When we receive Jesus, the Holy Spirit is in us. Pero ang problem, madalas hindi tayo na-empower. Ano ba ibig sabihin ng na-empower? So, walang power ang Holy Spirit sa atin. Hello? Hello? Kaya nga dito po makikita natin, so kaya pinag-antay sila for 10 days. So from the resurrection of Jesus to His ascension, 40 days po yun. Kaya nga yung ibang grupo ng mga paniniwala, nagpo 40 days. Dahil daw yung kaluluwa ng kanilang kamag-anak, narito pa for 40 days. Mali po yun. Si Jesus lang yun. At buhay si Jesus, hindi patay. Are you there? And then from His ascension, after 10 days, yung tinatawag na Pentecost, kaya nga Pentecost 50, bumaba ang Holy Spirit and they were filled.
with power. Kaya nga, kung titingnan po natin, ang isang magandang makita natin, bakit kinailangan silang mapuspos ng banal na Espiritu? Kasi, next slide, that's how God restored to the man the ability to function like Him. Para maibalik yung abilidad, paano mag-function tulad niya. Hello? Kasi nga, di ba, we are created in His image and His likeness. Image is the picture, the visual. Pero yung likeness means tayo po yung magpa-function tulad niya. Okay, so that is the original plan, idea ng Diyos kay Eva at kay Adan. Pero it was cut off. So ngayon na tayo nagsisampalataya, we can do that. We can be like that. Amen? Hello? So tandaan po natin, our life is very short here on earth. So our life na talagang totoong buhay natin for eternity. Ibig sabihin, no counting. Walang hangganan is in the kingdom of God. Hello. So what we are doing here is very important ngayon. Okay? Kaya po, siniserye ko tong ating pag-aaral na ito. Okay, tingnan po natin in the life of Stephen, how God restored yung tinatawag nating to function like God. In the life of Stephen, how he was able to function like God. He subdues evil by his love and forgiveness. Di ba sabi? Subdue it. Hello? So, ang nangyari, instead na si Eva at si Adan ang nagsubdue kay Satan, kaya ginamit yung salitang subdue because there is battle. Di ba? Before God created Adam and Eve, Satan is already thrown down on earth. Kaya nga nung sa verse 2 ng Genesis, chapter 1, the earth is void, the earth is empty, the earth is full of darkness. Kasi bakit ibinagsak dito the king of darkness? Nakuha po ba natin? Kaya nung si Eva at si Adan ay nalikha na, bakit agad nandoon yung ahas? Bakit agad nandoon si Satan? Because before they were created, he is already here. He is already thrown down. Amen? Kaya nga ang bilin ng Panginoon doon sa Genesis 1:28, subdue it. Hello? Kaya, ano ibig sabihin ng subdue? Overcome. Kailangan talunin mo siya. Hello? Napakahalaga po nito. Tingnan niyo si Stephen. Paano niya, how he functioned like God. Sabi dito, he subdues evil by his love and forgiveness. Bakit? Yan po yung ginawa ni Jesus, di ba? Habang nasasaktan siya, habang may sugat siya, habang pinapako siya sa krus, anong sabi niya? Father, forgive them, for they know not what they are doing. Kaya nga yung isang centurion, kung papasin niyo yung Roman centurion, yung Roman soldiers, sabi niya, truly, this man is the Son of God. Napatunayan niya sa kanyang sarili. He believes. Hello? Kasi nga bakit? Nobody can forgive. Basta-basta ng ganong kahirap ang ginawa sa iyo. Imagine, binabato ka, namamatay ka sa bato. Tapos sasabihin mo, wag mo na pong ipataw, Lord, sa kanilang kasalanan na ito. Baka kung tayo yun, baka nagwawala tayo. Wala naman akong kasalanan, ba't niyo akong binabato? Diba? Hello? Kuminsan nga lang, salita lang yung sinabi sa atin, talagang galit na tayo . How much more is that? Okay? So, ibig sabihin, si Stephen, he functioned. Okay? Nakita natin how he functioned, how he subdue. Okay? Yung evil by his love and forgiveness. And anong bunga nun? Si Paul po, na born again. Hello? Kaya sa chapter 7 po yun. In chapter 9, si Paul nakakilala sa Panginoon. Bakit? Sino si Paul noon? Siya si Saulo na siyang witness, siyang nag-utos upang patayin si Stephen. Hello? Okay. So tuloy po natin. The next slide, the apostles, when they received the Holy Spirit, were able to fulfill the first mission, be fruitful.
Kaya nga po, mababasa natin yan in Acts 2:41. Tingnan po ninyo to, no? So they function like God. So those who accepted this message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. So they become fruitful. Yung 120 na dagdagan ng 3,000. Hello? So makita po natin dito, we need the Holy Spirit so that we can continue to function like God. So ayan po, no? I'm just sharing to you the background. Ano? So saan nanggagaling yung ating message? Okay. And then, dahil po sa, alam nyo, pagka nag-i-enjoy na, nasama-sama, ayaw nang mag-iwahiwalay eh. And it happens even today, di ba? Yung tayo-tayo na lang, we enjoy yung ayaw na parang ayaw na natin na may mahalo sa atin kasi bagong pakikisama na naman, ano? So talagang sisimula na naman uli, ano? So natural sa atin 'yan. Hello. So it happened in the church, it happened in the life group o cell group. Ano? Na kaya nga dumadating yung panahon, magkakamukha na sila. Parang tayo. Hello. So tingnan mo yung katabi mo, kamukha mo na ba? Okay. So now the Lord, tingnan po ninyo, no? In order for them to fulfill the second Great Commission, okay, God allows persecution. Hello. Tingnan po ninyo, next slide. Sabi dito, then persecution broke out against the church. Here they fulfilled the second mission, multiply. Nanghalat na sila eh. Okay? So, kaya nga dito, mababasa po natin yan sa Acts chapter 8, verse 1. And Saul was there giving approval to his death, si Stephen. On that day, a great persecution broke out against the church at Jerusalem. Kasi sa Jerusalem lang sila nagtitipon-tipon. And all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. So nagsimula na po silang mag-scatter. Bakit? Anong sabi? You will be filled with the Holy Spirit and you will be my witnesses. Acts 1:8. Where? In Jerusalem, Judea, and Samaria. Itong mga bagong believers nito, itong mga mananampalataya, they just stay in Jerusalem. Andyan ba kayo? So ngayon, God allows persecution. At ginamit si Saulo na naging Pablo later on. Okay? At dito po makita natin, they scattered. Ano, sa Judea and Samaria. And later on, si Paul ginamit sa Asia. Kaya pag binasa po niyo yung Bible, lalo na yung Book of Acts, wala nang mapuntahan si Paul na hindi nakarinig ng mabuting balita. Imagine, naubos niya. Hello? Lahat ng may tao sa lupa, naubos niyang puntahan. Can you imagine that? Andyan ba tayo? So, sometimes God allows things to happen sa atin. Ano yung bang parang, ano na ba itong nangyayari sa buhay ko na to? Yung pala, God is instructing you to do something for His glory. Go back to my purpose. Sinasabi, go back to your purpose, sinasabi ng Panginoon sa atin. Di ako minsan ano ba itong nangyayari sa akin? Pero God is, actually, sinasabi sa iyo, go back to your purpose. Kung hindi mo pa alam yung purpose mo, know your purpose. Hello? Okay? Kasi po, life is not about pasok ka sa trabaho, uwi ka, sweldo, bili ng grocery, bili ng pagkain, tulog, gano'n. Napansin nyo ba yung buhay ng marami, routine lang? Napansin nyo ba yun? Di ba kayo nasawa doon? At kuminsan talaga nakaka-boring na, no? Na ganun lang ang takbo ng buhay. Yung bang, umaga na naman, gabi na naman, umaga na naman, ano kaya ang kakainin namin? Ano kaya lulutuin ko? Ano kaya bibiling ko? Umaga na naman, trabaho na naman. Hello? So makita po natin, pag gano'n na po nararamdaman natin, ibig sabihin, the Lord is speaking to us, it's about to know your purpose.
It is about to do your purpose. Kasi po, pag ginagawa natin yung purpose natin despite na tayo nagtatrabaho, hindi naman kailangan tumigil ka sa trabaho, hindi naman kailangan buhos mo lahat ng oras mo doon. Hello? Kaya nga tayo po nag-aaral, kaya tayo tumutuklas ng salita ng Diyos sa upang makita natin how we will be able to do our purpose. Okay? So sabi po dito sa next slide, because they scattered all over the land, they began to populate the kingdom of God. So they become to populate. Nag-scatter na sila sa buong Israel. Hindi lang sila sa Jerusalem, hindi lang sila sa Judea, kundi sa maging Samaria. Kaya po may Judea at Samaria, kasi po ang Judea at saka Samaria, divided group po yan. Sino po yung mga nasa Judea? Ito po yung dalawang tribe na hindi nakipag-compromise, makipag-asawa sa ibang lahi. Yung mga Samaritano, sila po yung nakipag-asawa sa ibang lahi. Kaya they were divided. Hello? So, kaya, bakit may Samaria? Bakit may Judea? No, baka na itatanong natin. Yun ang simple explanation natin. So, ito po yung importante. Now, punta tayo sa ating buhay ngayon, sa ating mga sarili. Next slide, sabi dyan, becoming yourself for the benefit of others. Maging ikaw sa sarili mo, maging ikaw para, ano ba yung benefits? Wala to. Sa pakinabang ng iba. Hello? So, maging ikaw, tama ba yung Tagalog ko? Maging ikaw para sa kapakinabangan ng iba. So, paano natin gagawin ito? Now, this is our move sa atin ngayon. Sa atin na ito. Tinignan natin yung background. Ngayon, ito sa atin na. Now, let us join a cause and completely dominate our territory. So, we have a territory. Sabi ko nga, Lord, bakit mo kami binalig sa panipuan? Hello? So, bakit kayo nag-a-attend dito? Naitanong nyo ba yan? Kasi ito yung malapit eh. Minsan ganun lang yung dahilan, simpleng dahilan. Ito kasi yung malapit. Si Evelyn lang yata malayo dito eh. From Arayat pa. Ako ka ba natin? Sa naisip ba natin yun? O tayo ay nagpupunta lang dito dahil nakagawian na natin, o dahil na-invite tayo, o dahil nasanay na tayo, dahil may kaibigan na tayo dito, dahil yung mga ganon, ano? So, pero now, sabi nga, let us join a cause. There is a cause. Okay? Na dapat talagang gawin natin. And we are all, tayong lahat, kailangang gawin ito. Sometimes yung maling perception ng marami, kayo ang leaders dyan eh. Kayo ang pastor dyan eh. Kayo ang mga workers dyan eh. Kayo ang gumawa. Hello? Patandaan po natin, every one of us are called by God. And every one of us is a steward, katiwala ng Panginoon. And one day, we will face the Lord at itatanong sa iyo, ano ang ginawa mo? Di ba? Nakuha po ba natin? So ipagsusulit natin, anong ginawa mo sa buhay mo? Kasi steward tayo ng buhay natin. Katiwala tayo sa buhay na ito. This is not our own. Kaya nga every time God allows us to die, we will die. No one can say, I'm still alive tomorrow or next year. Wala makakapagsabi na yan. Malakas ako. Everything, talagang continuous ang aking consultation sa doktor. Nagba-vitamins ako and on and on. Alam niyo po, kahit yung mapera. Tingnan niyo si Grace Aquino, ang yaman. Di ba? Yung kanyang kamag-anak na si Kuwangko, at the age of 58, he died. Hello? Kaya nga ako, I am so thankful to God, Lord. Salamat. Umabot pa ako sa 60. Few days na lang.
Hello? Akala ko di na ako aabot eh. So ngayon, ito po yung gusto ko makita natin. Let us join a cause. Hello? Are you willing to join a cause? Para bang yung, ano natin, halimbawa, mayroon tinatawag dyan na, ano yung tawag doon? Fund drive. Di ba? Meron diyang, halimbawa, cleaning drive. So, maglilinis ang mga tagapanipuan ng kalsada, ng mga damo. Ngayon, hindi na ginagawa yun eh. Doon sa amin, na talagang pagka sinabing yung talagang pagandahin yung baryo. Kita mo talaga yung mga labas ng, talaga, yung sa tabi ng kalsada. Mga nakaayos yun, nakabakod, nakapintura, may mga tanim. Ganda nga naman tingnan. So, kaya dito, ito yung ating, ito yung dapat nating pakiisahan o samahan na gawain. Ano po ba yon? Dalawa lang po yung gusto ko ibigay sa atin. Number 1 is, or letter A, join a cause by sharing the good news. Sabi ko nga po kanina, it doesn't matter nakikinig ba yan o hindi, naniniwala ba yan o hindi. Tandaan po natin, sabi ng Hebrew chapter 4 verse 12, the Word of God is alive and active. Hello? Ano ba yung sinishare mo? The Word of God. Alam niyo, pag senior natin, wag naman yung alam mo ba na mahal ka ng Diyos? O kaya naman, sabihin mo, alam mo ba may plano ang Diyos sa iyo? Napakagandang plano pala ng Diyos sa atin. Okay. So ano ang kasunod doon? Kaya lang may problema. Kaya hindi natin maranasan ng planong maganda ng Diyos. Ano yon? Yung ating kasalanan. So napipigilan na mangyari yung plano ng Diyos kasi nga tayo ay ligaw. Wala tayo sa landas ng Diyos. Okay? So, pero ang Diyos gumawa siya ng paraan. Ako ka ba natin? Gumawa ng paraan ng Diyos. Sino? Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para mamatay, para sa ating mga kasalanan. Kinuha niya yung kasalanan natin na sana dapat tayo ang magdusa, pero siya ang nagdusa. Yun yung paraan ng Diyos. Ngayon, gusto mo ba talagang mangyari yung plano ng Diyos sa iyo? So pagka sinabi niyang, oo, wala nang palagay ko pagka gano'n ng walang tatanggi kailangan mong yung pagtanggap kay Jesus. Okay. So mapansin niyo, 4P yun. Plano, problema, paraan, at pagtanggap. So pagtanggap, alam niyo, hindi kailangan magaling kang mag-pray. Importante doon, i-lead mo siya na sabihin mo, Lord, nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po kami. Pasunurin mo yung tao. Okay? Tinatanggap kita sa aking buhay. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo, kahit ganun lang kasimpleng prayer, hindi kailangan maraming magandang salita. So that's how we are sharing the good news. Amen po ba? Amen po ba? So ngayon, hindi natin ito magawa kasi hindi natin napapractice. Hello? Andiyan pa po ba tayo? Okay, so dito po hindi ko kayo pinipilit na gawin ito, but gusto ko pong makita ninyo, this is the purpose of God, so that we can conquer the world, so that we can replenish the world. Okay? And populate the kingdom of God at i-empty natin the kingdom of darkness. Every day, thousands of people are dying. At ito po ang isa pang nakakapangamba kasi it is already written in the Bible. What is happening in Ukraine and Russia? Kita ninyo, affected na tayo. Ang layo natin, but we are affected. Halos ang diesel at ngayon, pantay na. Konting-konti lang ang diferensya. Nung isang beses nga, lumagpas pa ang diesel sa presyo ng gasolina. Pero ngayon,
piso na lang ata ang difference ng kamahalan ng gas. Andyan ba kayo? Nagulat nga ako nung isang araw kasi nung Tuesday, nakita ko sa Shell, nakita ko sa Caltex, 74 plus na naman yung diesel. May bigla ako. Kasi nung lumabas ako minsan, 64 lang. Sabi ko, nung lumabas ako nung Tuesday, sabi ko, ba't 74 na? Hindi kasi ako nakakapanood ng balita Nagulat ako. Buti na lang, merong isang gasoline station, yung Inok, na hindi nagtaas. 65.95 lang. So, nag-full tank na ako doon. Andyan ba kayo? So, makita po natin, we are affected. And hindi gumigive up si Putin. Yung inaakala niya na 2 days and few days lang niya ma-overcome ang Ukraine, na mali siya. Ngayon, ilan na? 36 days na ba? 3 weeks or more na, yata. Hindi ko alam. Pero ibig sabihin, ganyang nagtagal. And now, kinakatakutan po ng mga neighboring countries ng Ukraine na member ng NATO na sila rin ay salakayin ng Russia. And if it happens, may sabi-sabi, hindi po marites yun may pasintaha na ang China din. Naggigirian na rin yan. So yung mga barko nila, nagpupunta na doon sa mga lugar, Paris ng Japan, and on and on. At number 1 target ng China ay yung Taiwan. And we are so close to Taiwan. So bakit ko po ito binabanggit? Hindi po ako nananakot. Ibig sabihin, what is happening in the world, we are affected. And that is signs of Jesus coming. Hello? Ang tanong ng Bible is, may madatnan kaya siyang mananampalataya? So, ibig sabihin ng may madatnan kaya siyang mananampalataya, may madatnan kaya siyang ginagawa yung purpose ng Panginoon, yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Okay, so sabi po ni Paul sa Romans chapter 1 verse 16, ito po, napakagandang pangawakan nito. Sabi ni Paul, "For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work saving everyone who believes." So, ibig sabihin, it's up to the person to believe. Sa atin naman, it's up to us to share. Hello? Hello? Ulitin ko, it's up to the person to believe. Kaya nga sabi ng John 3:16, "For whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Kasi we cannot force a person to believe. Hello? Hindi mo pwedeng persahin. Hindi mo sabihin, magbago ka na. Tanggapin mo na si Kristo, magbalik ka lang, loob ka na sa Diyos. Hindi mo basta pwedeng ganon. Amen. So, dito po, kaya po napakahalaga, alam natin yung Bible. Kaya napapansin po ninyo, I am teaching you back and forth from the Old Testament to the New Testament para alam natin ang Bible. Para ma-excite tayong basahin ng Bible. Alam niyo po, pag binasa niyo yung Bible, napakasarap basahin talaga. Sa umpisa, nakakatamad. Lalo na pag ang nabasa mo, yung puro pangalan na lang. Pero pag nabasa mo yung mga stories, alam niyo, napakaganda pala. Kaya kung magbabasa tayo ng Bible, ngayon na nadidinig nyo, itong mga sinishare ko sa atin, it becomes more exciting. Ako nga po sa madaling araw, basta nag-reveal ang Lord sa akin, babangon ako Susulat ko agad. Tatype ko agad sa cellphone ko. Kasi paggising ko sa umaga, nakalimutan ko na yun. Ang hirap ko nang alalahanin. So kaya po ako, dami kong notes sa Bible, sa cellphone ko. Why? And most of the sinishare ko po sa inyo a revelation of God during that time, ng mga talagang communion sa Kanya. And then, another thing is this.
In John chapter 3 verse 6, sabi po ni Jesus kay Nicodemus, human can produce only human life, but the Holy Spirit gives birth to spiritual life. Kaya hindi po natin pwedeng puwersahing ma-born again ng isang tao. O hindi ko mo sumama sa atin, born again na. Kung minsan nakala natin dahil nahikayat natin, na isama natin, born again na. No. Unless that person truly accept Jesus as Lord and Savior, hindi pa po siya born again. Bakit? It is the work of the Holy Spirit. Kasi ang tao nanganganak ng tao. Pero ang Holy Spirit po ang nagbibigay lamang ng tunay na karanasan ng pagkapanganak na muli. At sino yung napapanganak na muli sa atin? Ang napapanganak na muli sa atin is our spirit. Not your soul or mind, not your will, not your emotion, and lalo nang not your physical body. Ang naborn again po yung sa loob mo. Yung spirito mo. Na ngayon, dahil naborn again yan, tinatahanan niya ng Holy Spirit. Tinatahanan niya ng Diyos. Hello? Kaya, pagka talagang bukas ka, open ka sa Holy Spirit, ang Holy Spirit mag-i-speak sa iyo. Amen? Okay, naiintindihan po ba niya pinag-uusapan natin? Kaya sa verse 7, sabi po ni Jesus kay Nicodemus in John chapter 3, verse 7, so don't be surprised when I say you must be born again. Okay, so ang pagiging born again po is a must. Hindi optional. Hindi yung kung gusto mo lang. It is a must. Gusto mo ma-born again, okay lang. Kung hindi, okay lang din. No! Andiyan ba kayo? To be born again is a must. Yan ang sabi ni Jesus. So don't be surprised. Sabi dito, sa verse 7, when I say you must be born again. Okay, kasi ulitin ko, bakit ka maboborn again? You will be born again in His kingdom. At inalis ka sa kingdom of darkness. Okay, tuloy natin. So kaya nga 2 Timothy chapter 1 verse 8, so never be ashamed to tell others about our Lord. Huwag daw po tayong mahiya. Kahit iniiwasan tayo, huwag tayong mahiya. Amen? Kahit sinasabihan ka pa kung ano-ano sinasabi sa iyo. Alam nyo, meron tayong kapatiran dati, before the lahar. Ano sila yung nakakabatang kapatid nakakilala sa Panginoon. So, naisasama namin. So, hanggang sa maging manggagawa siya sa unang church natin noon. So, ngayon, nung una, sinesharean niya yung ate niya. Dahil ayaw maniwala, tumigil. Ngayon, ang ginawa ko naman, nagpunta ako sa kanila. Dinalaw ko sila, kinumusta ko sila, and then, sinyeran ko. Alam mo ang sabi ng ate niya sa kanya? Pastor, inaantay ko lang naman na imbitahan ako niyan eh. Hello? Inaantay lang naman ako na imbitahan niya. Ibig sabihin, dumating na yung punto na talagang open na siya. So ano ibig sabihin nito? Do not give up. Do not be ashamed. Kaya sabi po, sa susunod na talata, preach the word, be prepared in season and out of season. Mag-share lang tayo. Kung ayaw niyan tumanggap, okay lang. Pero huwag tayong sumawa. Sabi dito, and correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. So, share the word in season and out of season. Ano yung season and out of season? Kahit walang gana yung makinig. Kahit tinutuya-tuya ka pa niyan. Hello? Ako nga po, nung una akong dito sa Pampanga, sabi sa akin ng mga Kapampangan, kung hindi ka magsasalita ng Kapampangan, hindi kami makikinig sa iyo. O siyempre, first time ko dito, baguhan lang ako dito, anong alam ko sa Kapampangan? Kayang-kaya nga ako ibenta eh. Pero later on, alam nyo, yung mga tao na yon later on, kababalik-balik ko, naniwala din sila. Why? Because the Word of God is alive and active.
Second, join a cause by teaching the new believers. So, ibig sabihin, hindi lang pala tayo mag-share. Kailangan nating i-teach. Anong kaibahan ng sharing? Yung sharing is simply telling people. But yung teach is educate. Okay? So, sa Matthew 28 verse 20, tingnan muna po natin. Teach the new disciples to obey all commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the ends of the earth, the age. So, ibig palang sabihin, kapag tinuturuan natin yung mga tao, sasamahan tayo ng Diyos, maging hanggang sa katapusan ng mundo. Andyan ba kayo? Andyan ba tayo? Kaya makikita po ninyo, bakit tayo may mga trainings? Bakit tayo may mga life group? Kasi doon po kayo natuturuan. Amen? So, yung pong ganito, it's not enough. Hindi tayo lubos na ma-educate. Ano? Kaya po sabi ng Timothy, 2 Timothy 2:2, you have heard me teach things, sabi ni Paul kay Timothy, that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach this truth to other trustworthy people who will be able to pass them on to the others. Tingnan po ninyo, tinawag kayo ng Diyos dito, dinala kayo ng Diyos dito. Bakit? Naniniwala siya sa inyo. That you can also pass to others kung ano po yung natututunan ninyo. Are you not happy with that? Di ba kayo masaya doon? Di po ba kayo masaya doon? Sino ba ako? Ano ba ako? Wala akong alam eh. Hindi po yun. Naniniwala ang Diyos sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, naniniwala ang Diyos sa iyo. Kaya po dito, ibig sabihin, yung teach, educate. Kaya dito po, nag-aaral tayo at hindi natatapos ang pag-aaral. Di ba? Alam niyo po, pag hindi na tayo nag-aral, may stuck na tayo. Lahat pinag-aaralan eh. Di ba? Hello? Ako nga po, 30 years na akong pastor. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin po ako ng Biblia. Hindi ko pa rin natatapos pag-aralan ng Biblia. Andiyan po ba tayo? Okay. Minsan na-message na yan, talagang marami pang mabibigay. The more it becomes clearer. O gaano ko nakaraming binasa yung Bible, from cover to cover. Hanggang ngayon, pag binabasa ko pa, talagang ang dami pang pinapakita ng Lord. Bakit? It depends on your understanding. Nasaan yung level ng growth mo? The more you grow, the more na lumalalim yung understanding. Kaya nga, merong kasabihan, the more you know, the more you don't know. Para bang, hindi ko alam to Nabasa ko na to, pero hindi ko naintindihan ng ganito. Ngayon ko lang nakita naintindihan ng ganito. Hello? Kaya po alam nyo, ulitin ko at maging klaro to sa puso at isip ninyo, when we are encouraging you to read the Bible, we are not forcing you. Pag sinasabihan namin kayo, basahin niyo ang Bible nyo, hindi namin kayo pinupuwersa. That's for your good. Bakit? Ang Biblia po, yan ang ginamit ng Diyos para makapangusap sa atin. Alam niyo po ang maganda ngayon, meron na tayong written word. Noon yung transmission ng word nababago. Naiiba. Kaya po, pansinin na lang natin, and I will close on this. Pansinin po ninyo, dahil sinabi ng Diyos kay Adan, huwag kayong kakain ng bunga ng pagkakilala at mabuti at masama, kasi walang pagsalang kayo mamamatay. Siyempre, senior na yung kay Eva. So ano naman ang tukso ni Satan? Totoo bang sinabi ng Diyos? O sabi ng Diyos, eto po pansinin niyo in chapter 3, mababasa niya, sabi ni Eva kay Satan, sabi ng Diyos, huwag daw kaming kakain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama at hihipuin. Andiyan ba kayo? So nadagdag yung hihipuin. Wala namang sinabi ng hipuin eh. Ano ibig sabihin dito? Most of the time, yung oral transmission, yung sinabi lang, kaya nga nagiging chismis eh.
Hello? Dumalaw lang, ng ligaw lang. Kasabihin na, ay buntis si ganun. Buntis na agad yung dinalaw. Hello? Hello? Andyan ba kayo? So, ganun ka, no? So, naikwento lang, alam mo ba, dinadalaw si naging ganito. No? So, pag nasali na yon sa Marites, anong nangyayari? Pag nagsalin-salin na yon, pagdating doon sa dulo, nanganak na pala. Anong anak? Pares dito minsan, yung nagtitinda ng ulam. Sabi niya, patay na. Si Ampalaya. Bulong Ampalaya! Bulungan ng sardinas. Di ba? Sabi niya, patay na yon. Bakit namatay? Kasi ganito, kasi ganyan. Tapos maya-maya dumadaan. Sabi mo, patay na, patay yan. Hindi kasi sabi dun sa amin, patay na eh. Nakuha ba natin? Buhay na buhay yung tao, pinapatay. So anong lesson na gusto ko makita nyo doon? The lesson that I want you to teach, nawala dito sa aking note, Ang sabi, yung mga taga-Bereans become more noble than the Thessalonians. Kasi every time Paul preached, they go back to the Bible. At tinitingnan nila kung ang pinipreach ba ni Paul ay totoo. Amen? So, ganun din ako sa inyo. Tingnan ninyo yung Bible nyo. Ang pinipreach ko ba dito ay totoo? Hello? So, kaya nga sa ating pagtatapos ngayon, yun ang gusto kong sabihin sa atin. So, if we want to be successful, ito po yung isang gusto kong makita natin. True success in life is not measured by how much you accumulate, but by how much you lose. So yung true success daw po, hindi yung gaano karami yung nakukuha mo. Kung gaano karami yung nawawala sa iyo o naipapamigay mo. Okay? Your life is determined not by how long you live, but how much you give to your generations. So ano bang binibigay natin sa generations na ito? Anong iiwanan natin sa generation na ito? Sa mga anak natin, sa mga apo natin, anong iiwanan natin? Hello? Naisip po ba natin yon? Alam niyo, pagkakayamanan lang ang iniwanan natin sa mga anak natin o sa mga apo natin, baka lustayin lang nila yan. Lahat ng pinaghirapan mo. Mabaliwala. Hello? But, sabi dito, join a cause in reaching other for Christ. So kapag ito ang iniwanan natin sa mga anak natin na nakalakihan nila, nakita sa atin, yun din ang gagawin nila. Alam niyo po isang dahilan bakit ako naging pastor, bukod sa prayer ng nanay ko na maging pastor ako, ito'y dahil sa nakita ko sa lola ko, how she was so committed to the Lord. Yung buong buhay niya, magbasa siya ng Bible, grabe. Umaga, tanghali, gabi, halos memorize na po niya yung Bible. Tapos, dun sa simbahan namin noon, talagang nananalangin siya ng 3:00, pumupunta siya dun sa building, nananalangin siya. So, nakita ko po yun. At saka walang Sunday na makakahadlang sa kanya na hindi siya sisimba. Kahit ano pa ang dahilan. Kung hindi lang din talaga, hindi niya kayang tumayo at maglakad, hindi siya makakapunta, hindi siya pupunta. Pero walang hahadlang sa kanyang pagsamba sa Panginoon. Hello? Kaya sabi ko, yun yung naiwan niya sa akin. Kasi siya po nagpalaki sa akin eh. So tayo, anong iwanan natin sa henerasyon natin? Mayroon ba tayong halimbawang iiwan sa kanila? O halimbawa ng kung paano kumayod, mamatay sa kakayod-kayod? Kaya yung mga anak natin, wala ring gustong gawin kung hindi kumayod ng kumayod. O kaya naman, gastusin lahat ng kinakayod natin. Hello?
So, kaya lalo na ngayon, maraming kabataan ngayon, bulagsak. Walang alam kung hindi pera, gumastos. Ni ayaw magtrabaho. Napapansin niyo ba yan? Napapansin niyo ba yan? That's why we need na maintindihan natin ano yung tamang example na iwanan natin sa ating susunod na henerasyon. Amen? And it will be, makikita natin, shown to them by sharing how we are determined to share the good news to the people, to teach the people to grow in the Lord. So makita nila sa buhay natin how important ang Panginoon sa ating buhay at how important ang buhay ng mga tao. Alam nyo, yun din ang gagawin nila later on. Tumayo tayong lahat. I have one simple request to each and everyone. Sa panahon po ngayon, it's not easy. Lalo na po, ako on my age, and the age of the generation today, ang laki ho ng diferensya, no? When we compare ang kanilang pag-uugali sa atin, ang laki ng difference. Nakakatakot, nakakagulat. Kaya sabi ko nga, ang hirap ng role natin po ngayon. But the good news is, with Jesus, we can do, and makita po natin, meron tayong good example na pwedeng iwanan sa mga next generation. Hello? So by giving your life, by being determined to do kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin, to our purpose, alam niyo po, yun yung pwede nating iwan. Maaaring ngayon, hindi po natin sila makita na ganun ang ginagawa nila, but by the example that we will live them, by the example that we will show them, they will not forget it. Amen? Come on, let us pray. Pawitin natin yung God is so good. I am blessed. I am, So we are blessed na nakilala natin ang Panginoon. We are blessed that we are here. We are blessed na merong nagtuturo sa atin. We are blessed, na meron tayong panahon na naibibigay sa Panginoon. Yes, oh God. Hallelujah. God is so good. So good. God, you're so good. And God, you're so good. You're so good to me. Alam mo, isipin mo ng malalim ito, na ang Diyos ay mabuti sa iyo. Mararamdaman mo yung pagmamahal ng Panginoon. Mararamdaman mo yung kanyang yakap. Oh God, you're so good. You're so good to yes, Lord God, God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to I am whole, I am saving.
Once again, I am blessed. I am blessed, I am gold, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Yan ang ginawa sa iyo ng Panginoon. He favored, anointed, Ganyan ka, kapatid. filled with your power, for the glory of Jesus. For the last time, I am blessed. I am Ganyan ang ginawa sa iyo ni blessed, Jesus. I am gold, Binuo ka niya. I am healed, I am Pinagaling ka niya. I am Ginawa ka niyang ganap. saved. Iniligtas ka niya sa pangalan ni Jesus. Highly favored, Yan. anointed, filled with your power, for the glory of Jesus' name. Yes, Lord God, we thank you, God. Pinagpala mo kami. At tunay, Panginoon, na ginawa mo ang lahat ng pinakamabuti para sa bawat isa sa amin. Lord, sa pagkakataong ito na binigay mo po, at aming inuunawa ngayon ang iyo pong plano para sa bawat isa sa amin. Mga planong nabigo noon ng aming unang magulang, subalit sa pamamagitan mo, Panginoong Jesucristo, ay naipanumbalik sa amin na ngayon, Panginoon, ay ginagawa mo pong available na aming magawa, Panginoon, the mission and the purpose, Panginoon, that we have habang kami nabubuhay sa mundong ito. Tulad ng aming unang magulang, Lord God, tulungan niyo po kami to conquer the world, to replenish it with people, Lord God, and Lord God, empty the kingdom of darkness and populate your kingdom, O God, by sharing the good news, by telling the people your goodness, your love, Panginoon. At wag po kaming matakot at wag kaming mahiya at wag din po kaming mag-alinlangan, Panginoon. If people will reject us, if people will not believe us, if people will laugh at us, Panginoon, sapagkat ang iyong salita ay buhay. Naniniwala kami when your word has been sown, Panginoon, pag ito'y naitanim, hindi ito babalik ng walang bunga sa iyo, but your word, Panginoon, will come back, Panginoon, to you na mayroong pong bunga, pikpik, siksik, liglig at umaapaw pa, Panginoon. Kaya nga, Lord, tulungan niyo rin po kami to teach these new believers na magkaroon kami ng malasakit na makita na sila'y nagsisilago, Panginoon. Kung wala pa kaming kakayanang magturo, Panginoon, help us, Lord God, to guide them to those who are able to teach them, O Lord God. Kaya nga po, Panginoon, salamat po. Makita namin na ang lugar na ito ay lugar ng pagsasanay ng isang pamilya, Panginoon, sa kapurihan ng iyong pangalan, Panginoon. Na sa dakong ito, Panginoon, ay tunay na uhuhubog ka ng mga anak mo, Panginoon, na tutulong sa susunod na henerasyon na magawa ang iyong banal na kalooban. Lord, nakikita po namin paanong ang kaaway ay gumagawa sa henerasyon na ito ng mga kabataan. Paanong siya ay naglalayo sa kanilang mga puso sa iyo, Panginoon. But Lord, ang aming pag-asa ay buhay. Panginoon, na kung kami ay makikijoin to a cause of sharing the good news and teaching this new disciple to grow, Panginoon, naniniwala kami, we will live a legacy. Lord, it is about what we lose. It is about what we give to this generation ang importante, Panginoon. Kaya nga, O Diyos, sa pagkakataon pong ito, Lord, dalangin ko through your Holy Spirit and through the words that they have heard, Panginoon, maging buhay po ito sa kanilang mga puso at higit sa lahat, tulungan nyo kaming sama-samang maisakatuparan ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen.